Lord. Hallelujah. Glory to you, O Lord. Hallelujah. You alone are worthy, O God. Oh, Jesus. Come on, church. Let's clap our hands. Let's praise and worship the one true living God, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Habang tayo ay nanatiling nakatayo, matapos nating ayusin ang ating mga upuan, mga kapatid, hiling ko, kung dala ninyo ang inyong mga Biblia, buksan natin sa Book of Matthew, chapter 7. Matthew chapter 7, verses 21 up to 23. Ang lahat ng nakapagbuklat or nakapagbukas na ng inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23, magsabing, Praise the Lord! O, meron bang hindi nakapagbukas? Hallelujah! Sige. I think naka-flash na. Ayan, naka-flash na sa screen, mga kapatid. Verse 21, Not everyone, take note of this, mga kapatid, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Let me place special emphasis on that. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven, sabi ng ating Panginoong Kristo, shall enter into the kingdom of God. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Now, if we once again go back to part of our Bible reading from earlier, sa 1 Samuel, mga kapatid, chapter 15. Praise the Lord. 1 Samuel, chapter 15. Sabi dito, mga kapatid, sa verse 23, praise the Lord. 1 Samuel 15, verse 23, For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity. Everybody say, iniquity. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Samuel kay Haring Saul, Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Let us all pray, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Kristo, naririto kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon, umaasa sa iyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, hallelujah, ay maaaring hindi karapat-dapat. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na muli sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, pakahugasan mo kami, Lord. Make us worthy, Lord Jesus, to receive your word, to receive the blessings that you have prepared for us today, especially your servant, Lord God, hallelujah, who you will use today as your mouthpiece. Lord God, I need your fresh anointing, Lord God. I cannot do anything without you. I trust and depend only upon you, Lord God. Gamitin mo ako ng buong mong kapangyarihan, buong mong kalayaan, at nawa, Panginoon, ang iyong heavenly wisdom, Lord Jesus, hallelujah, ang siyang dumaloy sa pamamagitan lamang ng aking mga labi. Mangusap ka, hindi lamang sa iyong mga anak, kundi gayon din sa akin, Panginoon, hallelujah. At nawa, Panginoon, ay busugin mo kami ngayon ng pagkaing spiritual na ikinagugutom ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ng tagumpay sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. I have a question for you, church.
I have a question for you. Nasa sa inyo kung paano ito sasagutin. Kung sasagutin ba ninyo mahina, sasagutin nyo lamang sa inyong isip, o sasagutin nyo malakas. Hallelujah. Do you want greater things from the Lord? I repeat that question. Do you want greater things from the Lord? Hallelujah. Alam nyo kung anong kinakailangan natin gawin? Ay sumunod. The Lord wants to remind us today how obedience leads to greater things. I repeat that. Obedience, say it, obedience leads to greater things. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. At maaari na po kayo makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Alam niyo, mga kapatid, madalas nating maririnig kung paanong ang isang major theme, should I say universal theme, hallelujah, ng Biblia ay pag-ibig. Amen? Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pag-ibig na siyang nagdulot para, mga kapatid, bago niya tayo likhain, nilikha niya na ang lahat ng iba pang mga bagay na kakailanganin natin. Amen? Pag-ibig na siyang nagdulot na sa kabila, hallelujah, ng pagsalangsang ng tao, nagkasala ang tao, ang Panginoong Diyos pa mismo, hallelujah, ang gumawa ng paraan para tayo, mga kapatid, ay maligtas. May ahon mula sa lusak ng kasalanan. Pag-ibig na siyang nagdulot, mga kapatid, kung paanong ang Diyos na pinakamaluwalhati sa lahat, hallelujah, pinakamaluwalhati sa lahat, hindi niya kinakailangan gawin, hallelujah, ngunit pinili niyang gawin na magkatawang tao para tayo'y iligtas mula sa ating mga kasalanan. Amen? Pag-ibig. At mga kapatid, I don't know if you will agree with me, but you should agree with me, na kung isang theme sa Bible, universal theme sa Bible, ang pag-ibig, masasabi din natin, mga kapatid, hallelujah, na isa ring tema, overarching theme sa Bible, ang obedience, ang pagsunod, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? And we can read how greater things and deeds have been brought about by obedience to God and obedience to His designated or delegated authorities. Mababasa natin. Marami tayong mababasa, mga kapatid. I'm just going to give a few examples. Maaring nabasa or narinig na natin ang mga halimbawang ito. Hallelujah. O baka ngayon pa lamang natin maririnig. Pero malamang narinig na natin ito or nabasa na natin ito. Pinapaalala lamang sa atin ng ating Panginoon. Kung gusto natin ng higit na dakila na mga bagay sa ating buhay, kinakailangan ng pagsunod. Mga kapatid, sa Genesis, sa book of Genesis, through his obedience to God, di ba, Noah was able to save his family. From the great flood. Hindi lamang yun, mga kapatid. Noah was also, through his obedience to God, he was also able to save, gagamit ako ng term na madalas namin ginagamit sa sa agham, alam nyo naman, ang inyong lingkod ay isang scientifico, isang biologist, di ba? So gamit akong term, Noah and his family were saved, and through obedience, Noah was able to save biodiversity. Pag sinabing biodiversity, mga kapatid, yung pagkakaiba-iba, yung samut-saring uri ng mga nilalang na may buhay. Di ba? Ang utos ng Panginoon kay Noah, o sige, tipunin mo, di ba? Lalaki at babae, isasakit pagkatapos ng di ba, sinunod ni Noah yung utos ni God ni Lord na bumuo ng ark, di ba? At hindi lang yon ang nagawa, mga kapatid, hindi lang kaligtasan. Yung dakilang bagay na naidulot ng pagsunod ni Noah. Yung pagsunod din ni Noah, mga kapatid, nakapagpabago din sa isip ng Diyos. Because of Noah's obedience, it led to God's promise not to smite every living thing because of man's transgression.
Alam niyo mga kapatid, madadamay sana ang lahat ng ibang mga nilalang na may buhay dahil sa galit ng Panginoon sa tao. Lilipulin ng Panginoon hindi lamang ang tao, liban kay Noah, kundi pati yung iba pang mga nilalang na may buhay. Di ba? Ngunit dahil sa obedience ni Noah, napakalinaw in Genesis chapter 6 verse 22. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Matinding obedience, mga kapatid. All that commanded, according to all that God commanded him, ayon sa lahat, hindi ilan, hindi namili, nang susundin si Noah. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay ginawa ni Noah. Gayun din sa Genesis 7 verse 5. And Noah did according unto all that God, or according to all that the Lord commanded him. Ano? Tapos mga kapatid, nung humupa na, ang flood. Genesis chapter 8, in verses 21 to 22, isasabi ko sa inyo, the Lord, hallelujah, made a promise. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Alam ng Panginoon yun, nilikha ng Panginoon ng tao. Alam niya ang nature ng tao. Pero ang pangako ng Panginoon, neither will I again smite anymore everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Imagine that, mga kapatid. Kung hindi sumunod si Noah, lipol ang lahat ng ibang mga nilalang na may buhay, mga kapatid. At hindi na rin mararanasan ng mundo, yung mga seasons, init, lamig, araw at gabi. Ngunit nabago ang isip ng ating Panginoon dahil sa pagsunod ni Noah. Ang pagsunod ni Abraham, ang obedience ni Abraham, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang siyang nagdulot at nagdala ng mga pagpapala, diba? At ng kasunduan ng ating Panginoon kay Abraham. Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house. Utos ng Panginoon, umalis ka. Umalis ka sa iyong bansa, mula sa iyong mga kamag-anak, mula sa tahanan ng iyong ama, tutungo ka sa isang lupain na ipapakita ko sa iyo. Kung ikaw, mga kapatid, inutusan ka, sabihin natin, hindi not necessarily Panginoon, may nag-utos sa iyo, pumunta ka sa lugar na ito, hindi sinabi sa iyo anong dahilan, hindi sinabi sa iyo kung anong madadatnan mo doon. Sinabi lang, pumunta ka doon sa pinapupuntahan ko sa iyo. Ano ang magdudulot para sumunod ka doon sa nag-utos sa'yo? Maaring siya ay authority over you, or maaring siya ay mahal mo sa buhay. Amen? Pero, may mga pagkakataon, hindi ba? Kapag may uncertainty, kinu-question natin yung iniuutos sa atin. Di ba? Kung hindi natin alam kung saan yung pinapupuntahan sa atin, kung ano yung kailangan natin gawin doon sa pupuntahan natin, ano yung naghihintay doon sa pupuntahan natin. Pero mga kapatid, si Abraham, inutos ng Panginoon, walang kasiguraduhan si Abraham kung ano yung papupuntahan sa kanya ng ating Panginoon. Basta sinabi lang ng Panginoon, umalis ka sa bayan mo, ituturo ko sa iyo yung lupain na pupuntahan mo. Pero may pangako si Lord. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Nandun, may kaakibat na pangako si Lord, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Nung ginawa ni Abraham, so Abraham departed. Sumunod, as the Lord had spoken unto him. And then kasama niya si Lot, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Sumunod si Abraham. And we know how because of Abraham's obedience, hallelujah, he became the father of many nations. Genesis chapter 22 verse 18, And in thy seed, sabi ng Panginoon kay Abraham, shall all the nations of the earth be blessed.
Because thou hast obeyed my voice. Kita niyan? Dahil sa pagsunod ni Abraham, mga kapatid, hallelujah, binless niya. Hindi lamang si Abraham, kundi yung kanyang salin lahi. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Again, because Abraham obeyed God's voice. Meron pa, mga kapatid, si Moses. Di ba? Si Moses, very hesitant siya eh. Nakikipag siya kay Lord eh. Di ba? Lord, hindi ako magaling magsalita. Di ba? Hindi ako magaling magsalita. Paano maniniwala sa akin yung di ba? Pero sa kabila ng kanyang hesitation, mga kapatid, despite Moses' hesitation, he still obeyed God. Di ba? He obeyed God's commandments. At anong naidulot nun? Alam natin na napalaya mula sa pagkaalipin ng mga Egyptians ang mga Israelita. Amen? Although, kung aware kayo, mga kapatid, medyo naging pasaway din si Moses eh. 'Di ba? Kaya hindi siya nakarating sa promised land. 'Di ba? Pero dahil sa inis ni Moses, nabuwisit si Moses, ano ang naidulot ng inis niya, mga kapatid? Hindi niya nasunod yung utos ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lesson to dapat sa atin. Pag meron tayong kinakailangang sundin, lalo na utos ng ating Panginoon, wag nating hahayaan na kung ano yung umiiral na emosyon at sitwasyon natin ang magdudulot para maapektuhan yung pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon. Sumunod tayo dahil ang Panginoon ang nag-uutos sa atin. Amen? Ano pa, mga kapatid? Last Sunday, di ba? Isa sa mga focus ng pangangaral, hallelujah, salamat po kay Brother Ronald, yung obedience ni Joshua. So Joshua's obedience to God and the Israelites' obedience to Joshua's authority, that was what led the Israelites to victory and claim the promised land, mga kapatid. Pero mga kapatid, hallelujah, yung obedience na yon, mga kapatid, makikita din natin kung paanong si Joshua, kung ano yung iniutos ni Lord, kahit na parang hindi nagme-make sense, 'di ba? Sinusunod niya. 'Di ba? Hindi pinairal ni Joshua yung kanyang experience, yung wisdom niya, bilang tao. Imagine kung ikaw utusan ng Panginoon, sige. Kasi 'di ba yung walls ng Jericho, ang kapal, sobrang kapal. Sabi nga, sa kapal nung pader na pumapalibot sa bayan ng Jericho, pwedeng magpaandar ng karwahe eh. So imagine nyo, hindi yun yung parang pader lamang na kagaya ng mga firewall ng mga bahay natin. Malapad yun. Napakalapad para makaandar. Karwahe, parang kotse, di ba? So makapal na pader yun, mga kapatid. Tapos, para ma-breach yung pader, ang iuutos sa'yo, nung mag-uutos sa'yo, sige, umikot kayo. Sa unang 6 na araw, umikot kayo. Di ba? Kung ikaw, uutusan ka ng gano'n, parang hindi nagbe-make sense. Di ba? Baka hindi mo agad sundin eh. Ano naman ang mangyayari? Paano naman mangyayari na yung napakakapal na pader matitibag o malulusutan namin sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot? Di ba? Lalo na kung ikaw nagdudunong-dunungan ka, alam ko, dapat ang gagawin dyan, ganito, magtanim ka ng bomba, magtanim ka ng although hindi pa uso nung panahon yon. Diba? Magtanim ka ng dinamita, tapos pasabugin, diba? Batuhin mo ng granada, kanyonin mo. Diba? Ganun dapat ang tactic. Kung karunungan ng taong paiiralin. Pero mga kapatid, hindi, sumunod si Joshua. At pinangako din naman ng mga Israelita kay Joshua, susunod kami sa'yo. Susunod kami sa Panginoon. Sumunod sila. Even if it may not have made sense at the onset. Pagdating ng pang-7 araw, imagine niyo yun. Inutos ng Panginoon, di ba? Pagkatapos yung umikot ng 7 beses, gawa kayo ng ingay. Di ba? Sigaw ng pagpupuri. Ano ba na mangyayari?
Pag sumigaw ka, o tayo, sumisigaw tayo palagi. Pag nagpupuri tayo dito, hindi naman natitibag yung mga pader dito eh. O mas maninipis yung mga pader dito kumpara sa pader ng Jericho, di ba? O, di ba? Kung isipin natin bilang mga tao, hindi naman parang it doesn't make sense. Kaya maaaring may tendency tayo na questionin, bakit ko susundin ang utos mo? Nevertheless, Joshua obeyed God's commandment and it led to victory, mga kapatid. Amen? O, punta tayo sa New Testament. Alam niyo, naalala niyo yung kwento ng wedding at Cana? Di ba? Nag-utos ang ating Panginoong Kristo doon. Kung hindi sumunod yung inutusan ng ating Panginoong Kristo doon, di ba? John chapter 2, verses 7 to 10. Jesus saith unto them, fill the water pots with water. Punuin nyo yung mga tapayan ng tubig. And they filled them up to the brim. And he said unto them, so nag-uutos si Jesus Christ, draw out now and bear unto the governor of the feast, and they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, dahil sa obedience nila, nakasaksi sila ng isang mahimalang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yun basta wine, mga kapatid. Hindi na nga naging, di ba tubig walang lasa? Malasa ang tubig eh. Di ba? Ang wine, di ba? Although ang dito is grape juice, di ba? May lasa siya. Di ba? Pero hindi lamang basta-basta wine ang description dito, mga kapatid eh. When the ruler of the feast had tasted that the water was made wine and knew not whence it was. Okay? But the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom. Tinawag ng governor of the feast yung bridegroom. Ano sabi nung governor doon sa bridegroom? Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, and that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Ibig sabihin, yung naunang iniinom nila mga alak, pag kinumpara doon sa alak na mahimalang nagmula sa tubig. Dahil sumunod sa utos ng ating Panginoong Kristo, kumilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, gumawa ng himala ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang comparable doon sa wine, hindi lamang kahawig nung naunang alak. Sabi tuloy, akala tuloy nung governor of the feast, may masarap ka palang alak dyan, itinatago mo. Ibig sabihin, mas primera ang kalidad nung alak na nilikha ng ating Panginoong Kristo mula sa tubig dahil may sumunod sa utos niya. So those who follow Jesus' commandments, instructions, nakakatunghay ng isang dakilang himala. Amen? So the disciples' obedience to Jesus' instruction resulted to miracles. O, di ba, yung kay Simon Peter. Luke chapter 5 verses 4 to 7. Oh. If I would be allowed to read. Now when he had left speaking, Jesus said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. Guro, buong gabi na kaming sumubok na kaming nagpakahirap. Ang aming mga lambat ay nasa tubig. Wala kaming mahuli-huli and have taken nothing. Nevertheless. Sabi ni Simon, Peter, nevertheless. Kasi hindi nagme-make sense eh. Yung utos ni Jesus eh. Kasi ikaw, magdamag ka na nandun sa laot, yung lambat mo nasa tubig, wala kang nakuhang kahit na anong isda, tapos nandito si Jesus, utusan ka, ano mo ulit yung lambat mo. Baba mo ulit yung lambat mo. Magdamag na nga eh. Diba? Pero, di na kinwestiyon. Although sinabi ni Peter, ito yung ginawa namin, mula nangyari. Anong sabi niya? Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Dahil inutos ni Jesus, binaba niya yung net.
sumunod siya sa utos ng ating Panginoong Kristo. At anong naidulot ito? When they had this done, they enclosed a great multitude of fishes. And their net break, imagine, pwede naman sana ang ginawa na lang ng ating Panginoong Kristo para ma-prove yung point niya na kailangan sumunod. O sige, punuin yung lambat. Puno lang, as in sakto. Sakto lang. Pero hindi Obviously, hindi sakto lamang doon sa capacity ng lambat Bakit? Napunit yung lambat Napunit yung lambat. So, Jesus gave something greater. Jesus showed something greater. Hindi yung enough lang. Hindi sapat lang. Hindi nga kulang Sobra-sobra mga kapatid. Dahil sumunod si Simon. Amen? Di ba? And they beckoned. Tinawag pa ni na Simon yung kanilang mga kaibigan. Oy, teka, hindi natin kaya. Hindi kaya ng bangka namin, hindi kaya ng lambat namin. Ibig sabihin, sobrang dami ng isda. Ano? They beckoned unto their partners which were in the other ship, nasa kabilang bangka, that they should come and help them. And they came and filled both the ships. Hindi lamang yung bangka ni na Simon, kundi pati yung isa pang bangka na puno ng isda. You see how greater things, greater deeds can come about through obedience, mga kapatid. Yung simpleng tinapay, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Di ba? Sa inyo ba mga kapatid? Sakto na ba yon? Pangtanghalian? Depende bro, gaano kalaki yung tinapay. Kung yung tinapay na yan mga siguro, mga tigda 2 pisong pandesal, siguro pwedeng 1 meal na yon. Yung isda naman, kung 2 piraso, depende rin. Kung yan ba 2 pirasong bangus, ay, sobra-sobra pa yan. Pero kung halimbawa, 2 pirasong halbaybay lang yan, di ba? Tuyo, ganun kaliit, tawilis, mukhang medyo bitin pa yan, di ba? Pero ano ginawa ni Lord, di ba? He commanded the multitude to sit down on the grass, Matthew 14:19-21. And took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples. Hindi sa mga disipulo. And the disciples to the multitude, and they did all eat and were filled, and they took up the fragments that remained, 12 baskets full. Kung hindi sumunod yung mga inutusan ng ating Panginoong Kristo, pakainin yan. Walang papakain, Lord pauwiin na lang. Hindi, pakainin yan. Ano ba meron dyan? Sariling salita ko lang to Ano ba meron dyan? Lord, meron ditong may daladalang tinapay, pero 5 pirasong tinapay yan, 2 pirasong sila. Sige. Maigi, sumunod. Di ba? Ibinigay. Nag-share. Tapos sumunod yung mga disipulo. Kasi kung may isang disipulo, Lord, kung kinwestiyon niya yan, ano naman ang magagawa ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda? Libo-libo tong mga kailangang kumain. Anong description? 5,000, yung mga kalalakihan pa lang. Hindi pa kasama yung mga kababaihan at saka mga bata. 5,000 tao, tapos 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. It doesn't make sense. It doesn't make sense. So, kay kautusan ni Lord, hindi, pagstayin mo yung mga tao, pakakainin pa rin sila. Baka sabihin mo, hindi Lord, hindi talaga, mapapahiya lang tayo. Pero hindi Sumunod pa rin yung mga apostoles. At kahit yung mga nagugutom, sumunod sila. Kasi kung nagugutom kami, tapos makikita nila, yung inabot kay Jesus Christ ay papamahagi sa amin. 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. It would not make sense to stay there. Right? It would not make sense. Pero mga kapatid, inutusan ng Panginoon. He commanded the multitude to sit down. Upo kayo. Sumunod sila, umupo sila. At nasaksihan nila ang isang kamanghamanghang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi lamang na doble, hindi lamang na triple, hindi lamang sumapat doon sa 5,000 kalalakihan, bukod pa, imagine ninyo mga kapatid, kung siguro pagpalagay na natin na 5,000 kalalakihan, kalahati doon may mga asawa. Kasama nila yung asawa nila, yun yung mga kababaihan. Hindi 7,500 na. Kasama yung mga kababaihan na asawa ng mga kalalakihan. Tapos kung halimbawa yung mga may asawa doon, kalahati doon sa mga sa bilang ng mga mag-asawa, merong isang anak.
at least isang anak. Pagpalagay na natin. So, 2,500 na pares, tigi-isang anak. So 2,500 pa rin. 2,500. So ilan na? 10,000. Ano lang to estimation lang to mga kapatid. So 10,000. Hindi lamang mga kapatid sumapat sa 10,000 tao. Kung hindi anong description mga kapatid, and they did all eat. Ibig sabihin nabusog sila. Nakakain sila. And they took up the fragments, yung mga natira that remained. 12 baskets full. Sobra-sobra pa. So it's something much greater than what can be expected if we are going to use our own human knowledge. And that happened because of obedience, mga kapatid. They that had eaten were about 5,000 men beside women and children. And most importantly, mga kapatid, yung pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, His obedience to the Father. Now, ito na naman tayo. Baka magkaroon na naman ng question. Ibig sabihin ba niyan, brother? Dalawa? Magkaiba ang anak, si Jesus, sa Ama? Kasi, kanino magiging obedient si Jesus Christ? Di ba? Kung siya rin yung kailangan niya sundin. Di ba? Mga kapatid, kung hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa atin, tandaan natin, Jesus, the Son of God, the incarnation of God, mga kapatid, hallelujah, He has always been under submission to His own divinity, yung kanyang pagka-Diyos. Amen? So it was Jesus' obedience as the Son of God to the Father's will, which led to our salvation. Wala tayo ngayon dapat dito. Hindi tayo nag-uusap-usap dito. Walang saysay ang ginagawa natin kung hindi sumunod ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng kanyang pagka-Diyos. Amen? Amen? Kung kayo mga kapatid ay nabibless sa katotohanan na yan, na kahit ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagpakita ng pagsunod, magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Di ba pagkatapos nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus at mabuhay na muli, di ba? Meron pang isang act of obedience. Very remarkable act of obedience that led to something great. Something greater than expected, mga kapatid. Let's go back to the disciples. Ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, di ba? Luke chapter 24, verse 49. And behold, Luke 24, verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Utos ng ating Panginoong Jesucristo kasi pwede naman sana na yung mga disipulo nagkalat-kalat na Diba? Pero hindi. Sumunod sila sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Maghintay kayo, manatili kayo, maghintay kayo sa city of Jerusalem. Yun ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 1 verse 4. Continuation of that. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. So malinaw, inutos ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong aalis sa Jerusalem. But wait for the promise of the Father which saith He, ye have heard of me. Kaya sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, mga kapatid, ano ang idinulot ng pagsunod ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Pagsunod nila sa utos na manatili. And when the day of Pentecost was fully come, and they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled
They were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mga kapatid, alam natin, hallelujah, na ang pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon nung araw ng Pentecostes, mga kapatid, hallelujah, hindi yun magaganap kung ang mga disipulo ng ating Panginoon, kung ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay hindi sumunod sa ating Panginoon sa utos na manatili. Amen? And we know how that became the start of the church. Diba? Yung mga nakatanggap ng ebanghelyo nung nangaral na ang mga apostoles, kagaya ni Pedro, ibinahagi ni Pedro, diba? Nagtanong itong mga taong ito, men and brethren, what shall we do? Sa Acts chapter 2 verse 37. And then we know how in Acts chapter 2 verse 38, Peter gave that commandment from the Lord. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Skipping to verse 41, then they that gladly received this word were baptized. Ibig sabihin, sumunod mga kapatid. Nandun ulit ang pagsunod. And we know how, hallelujah, that same day, there were added unto them about 3,000 souls. When Jesus healed the sick, when Jesus brought back to life Lazarus, di ba? Yung anak ni Jairus, nag-uutos ng ating Panginoon, hindi ba? At sumusunod sila sa utos ng ating Panginoon, even if it did not make sense at that time. They just obeyed. And Jesus was able to do something great, much greater, mga kapatid, hallelujah, than what our own minds can comprehend. Once again, it is because of obedience. Pagsunod, mga kapatid. Hallelujah. Kabaligtaran, mga kapatid, gaya na sa binasa natin sa 1 Samuel chapter 15, mga kapatid, disobedience, on the other hand, disobedience brings harm and destruction. It takes away God's favor from us. Bakit? Sa verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellion basically is disobedience. Hindi pagsunod, pagsuway. Nagiging rebelde ka sa iyong magulang kung ikaw ay hindi sumusunod sa utos ng iyong mga magulang. Nagiging rebelde ka, mga kapatid, hallelujah, sa church leaders kung ikaw, mga kapatid, ay lumalabag, hallelujah, sa panuntunan na inilapat ng mga church leaders. Ikaw, mga kapatid, tayo ay maaaring nag-rebellion sa ating Panginoon kung tayo, mga kapatid, ay sumusuway sa utos ng ating Panginoon. At ang sabi ng ating Panginoon, disobedience, rebellion, saan inihaling tulad? It is as the sin of witchcraft and stubbornness. Stubbornness, disobedience din yan eh. Matigas ang ulo mo, inuutusan ka na gawin mo to, pero hindi mo ginagawa. Hindi lang sa hindi mo ginagawa, yung kabaligtaran pa ang ginagawa mo. Di ba? Anong description? Stubbornness is as iniquity and idolatry. Iniquity and idolatry. So kitang-kita natin, mga kapatid, obedience is very important to the Lord. Can I hear an amen? Amen. Obedience is very important to the Lord. Why? Why is obedience important, mga kapatid? Number one, mga kapatid, hallelujah. Obedience is an expression of our faith. True faith that can save, lead to salvation, mga kapatid, is not just a matter of believing that there is God. It's not just a matter na maniniwala ka na ang nag-iisang Diyos ay si Jesucristo. Hindi lamang paniniwala ang pananampalataya. Ano sabi sa James chapter 2 verse 18? Yea, a man may say, thou hast faith and I have works. Show me thy faith without thy works and I will show thee my faith by my works. Kasi sinabi niya rin, di ba? Faith without works is dead. Yes, it is through faith
by which we can be saved. Faith in God. But what kind of faith? Hindi sapat na ipoprofess mo lang naniniwala ka. Dapat yung pananampalataya na nagdudulot para tayo ay sumunod sa utos ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa utos ng Panginoon na kinakailangan tayo, mga kapatid, hallelujah, ay mamuhay ng may katuwiran at may kabanalan. Otherwise, mga kapatid, kung maniniwala ka lamang pero hindi naman makikita sa pamamagitan ng pagsunod mo ang iyong pananampalataya, yan, mga kapatid, ay hungkag na pananampalataya. Empty, mga kapatid. Hallelujah. So that is why, and we know, mga kapatid, hallelujah, di ba? Without faith, it is impossible to please Him. It is impossible to please the Lord. Ano? Napakahalaga, mga kapatid, na ang ating pananampalataya magdudulot ng pagsunod. Obedience, mga kapatid, is right. Tama ang pagsunod. Tama ang pagsunod. Sa mga magulang, lahat tayo dito ay mga naging anak. Amen? Amen? Ano? Ang pagsunod sa magulang ay tinuturing na tama. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi lamang sinabi, mga kapatid, children, obey your parents. May phrase in the Lord. Why? Because for the Lord, obedience is right. Obedience is the right thing to do. Ano pa, mga kapatid? Obedience, mga kapatid, is an expression of submission to the will and sovereignty of God and His designated authorities. Mga kapatid, obedience, pag hinanap natin sa dictionary ang meaning ng obedience, it is compliance, pagsunod. Compliance with an order, request, or law, or submission to another's authority. So pag tayo, mga kapatid, ay sumusunod sa nag-utos sa atin, ibig sabihin, kinikilala natin yung authority na nag-utos sa atin at ipinapasakop natin yung kalooban natin doon sa kalooban nung nag-utos sa atin. Lalong higit kung ang ating Panginoong Diyos ang nag-uutos sa atin. Hallelujah! Nararapat lamang na ipasakop natin ang sarili nating kalooban. Amen? Para sundin ang utos ng ating Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, hallelujah, kahapon sa gawain ng mga tatay, nabanggit, I believe, ni Pastor June, nabanggit yata ni Pastor June sa lecture, mga kapatid, na beside or aside from salvation, bukod sa kaligtasan, ang isa sa mga pinakamainam at pinakamahalaga na handog ng ating Panginoong Diyos sa atin bilang mga tao ay ang ating free will. Ang kakayahan natin na pumili ng malaya. Kaya nga, di ba, pwede nating piliin na wag mag-church, pwede nating piliin na nasa church tayo, pero hindi tayo sumusunod sa ating mga kapatiran pag tayo ay pag ang congregation ay nagpupuri, sumasamba, di ba? Pwede nating piliin na nasa upuan lamang tayo, spectator lamang tayo. Pwede nating piliin, mga kapatid, hanggang ngayon hindi inaalis ni Lord yan sa atin. Pwede nating piliin, mga kapatid, na wag magbigay ng ating mga ikapot alay. Hindi inaalis ni Lord sa atin. Di ba? Kasi meron tayong free will, may malaya tayong pagpili, meron tayong hinahayaan ni Lord na meron tayong sariling kalooban. Ngunit, mga kapatid, kapag pinasakop natin ang kalooban natin sa kalooban ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, sa kabila ng nararamdaman natin, sa kabila ng kung anong sinasabi ng isipan natin, sa kabila ng sitwasyon natin, kung tayo ay susunod sa utos ng ating Panginoon, mga kapatid, we are actually submitting our will to the sovereign will of God. We are submitting our free will to the authority of the Lord, mga kapatid. Kaya napaka-importante ng obedience as an expression of submission to the will and sovereignty of God. Obedience is also an expression of trust.
Si Abraham, pinapupunta. Sabi ni Lord, pumunta ka doon sa bayan na ituturo ko sa'yo. Walang kasiguraduhan. Pero ginawa pa rin ni Abraham. Nung inutos, mga kapatid, hallelujah, ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, kay Abraham, o sige, dalhin mo si Isaac, yung iyong anak. Dalhin mo sa bundok. Mag-aalay ka. Huwag ka magdala ng kahit na anong hayop. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari. Di ba? Papupuntahin ka doon. Nasaan yung alay? Di ba? Tapos, nandoon pa ni anak mo yung aalay mo. Di ba? Napakatindi at napakatatag na tiwala ang mayroon kay Abraham para siya, mga kapatid, ay sumunod sa utos ng ating Panginoon. Kahit na walang kasiguraduhan, kahit na hindi nagme-make sense. Amen? Nung tayo, mga kapatid, mga bata pa, or kung may mga kabataan dito, pag may inutos sa yung magulang, di ba? Sumusunod ka ba agad? Slight. Depende. Kung gusto ko, susunod ako. Kung hindi ko gusto, kukwestiyonin ko muna. Kung talagang hindi ko gusto, hindi ko na talaga susundin. Di ba? Ngayon ang question dyan, nasaan ang tiwala mo sa iyong magulang? Di ba? Ako mga kapatid, aaminin ko sa inyo. May mga pagkakataon nung bata ako, pagka pabibilhin ako ng halimbawa, tinapay. Sa tindahan, mahiyain ako. Ayoko humaharap sa ibang tao. Ay pagka ikaw ay bibili sa tindahan, haharapin mo yung tindera, di ba? Kakausapin mo siya, ayoko eh. Nung bata ako, very shy ako nung bata ako, hindi man obvious ngayon. Ayokong nakikipag-usap sa ibang tao. Pero wala akong magagawa. Di ba? Susunod ako sa ayaw at sa gusto ko. Di ba? Pero mga kapatid, nung napagtanto ko, hindi naman pala ako mamamatay kapag sumunod ako eh. Di ba? Nabubuo yung tiwala natin eh. Di ba? Kaya, yung pagsunod natin, mga kapatid, hallelujah, it is also an expression of our trust. Especially in the Lord. May inuutos sa atin ng ating Panginoon, hindi man ganong kasigurado kung anong kahihinatnan, pero nagtitiwala tayo na ito ay para sa ikabubuti natin. Amen? Di ba? All things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Tandaan natin yan palagi, mga kapatid. Obedience is an expression of love. Kaya nga, mga kapatid, kung pag-ibig ang isa sa mga universal themes, if not the universal theme of the Bible, then we can say, mga kapatid, nakaakibat niyan, masasabi din natin, obedience is also a central theme in the Bible. Because obedience is an expression of love. Kapag mahal natin, halimbawa, ang isang nag-uutos sa atin, sinusunod natin, di ba? Kasi mahal natin. Di ba? At kung mahal natin, pag may iniutos sa atin, lalo na kung authoritative, if that person has authority over us, di ba? At mahal natin yon, we will obey. Right? Tama. Mahal natin ang ating mga magulang, may authority sila sa atin, kaya sumusunod tayo sa ating mga magulang. Tama? Mahal natin ang ating Panginoon, may authority definitely sa atin ang ating Panginoon, kaya sinusunod natin ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, di ba nga kanina, tugma nga doon sa nabanggit kanina ni Pastor June sa Sunday School. Di ba? May part doon sa kanyang shinare kanina, what you love, you obey. Kaya, if you love money, kaya nga di ba, the love of money is the root of all evil. The love of money, if you love money, you will obey money. Di ba? If you love the Lord, you will obey the Lord. Tama? John 14:15, sabi ng ating Panginoong Kristo, if you love me, keep my commandments. Amen? Kaya mga kapatid, ang hirap i-reconcile. Napakahirap i-reconcile. Kapag sasabihin ng isang nagpapakilalang Kristiyano, mahal ko ang Panginoong Diyos,
mahal ko ang Panginoong Jesucristo, pero wala namang obedience. That definitely does not make sense. Di ba? Mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo sinusunod. Di ba? Kung mas sinusunod mo, mas pinapakinggan mo yung boss mo, yung supervisor mo, kaysa sa utos ng ating Panginoon. Mag-isip-isip ka, tanungin kita ngayon, kapatid, kaibigan. Sino mas mahal mo? Si Lord o yung boss mo? O kung mas mahal mo si Lord ang susundin mo. Di ba? Mag-isip-isip tayo. Sino sinusunod natin? To whom do we demonstrate our obedience? That should tell us and tell other people who or what we love. Kung mas sinusunod mo ang iyong mga teacher kaysa sa iyong mga magulang, mag-isip-isip ka. Sino mas mahal mo? Bakit mas sinusunod mo ang teacher mo kaysa sa magulang mo? Kung mas sinusunod mo ang payo, ang utos, ang pinagagawa ng iyong mga kaibigan kaysa sa pinapagawa sa iyo ng iyong mga magulang, mag-isip-isip ka. Ang hirap, hindi mo pwedeng i-claim na pinakamamahal mo ang iyong mga magulang kung ang pagsunod naman ay wala. Napakahirap isipin, napakahirap i-reconcile, at hindi mo maire-reconcile talaga na sasabihin mo, mahal mo ang ating Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga utos. Again, obedience is an expression of love. Bro. Sige. Kung may authority ba sa atin, ibig sabihin, kailangan ay sundin na natin. Kailangan talaga sundin. Note that, of course, the sovereign above all is our Lord Jesus Christ. All authority emanates from our Lord Jesus Christ. And Jesus Christ has delegated authority. Halimbawa, authority over the family is delegated by God to the husband, to the man. And then, the wife, who is under the authority of the husband, the wife or the mother, has authority over the children. So basically, yung mga nasa ilalim, di ba yung umbrella authority? Yung nasa ilalim, yung mga anak, is under the authority of the mother, under the authority of the father, and under the authority of our Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng mangyari na yung nasa ilalim, yung mga anak, ang authoritative. Hindi pwede na yung anak ang masusunod. Kung ano ang gusto, yun ang masusunod. Kung ano yung ayaw ng anak, hindi na ipapagawa. Di ba? Kasi nasa ilalim, under the authority. So kung sino yung nasa mas nakakataas, so ultimately, everyone is under the authority of our Lord Jesus Christ. Now, eto, if there is someone who has authority over you, di ba? But, yung pinapagawa sa'yo is against or inconsistent with what God is telling us to do. Alin ang susundin natin? Diyan magkakaroon ng dilema. Hindi kailangan maging dilema yan. Dapat matik na yan. Sino ang mas una nating susundin? Ang ating Panginoong Diyos o ang boss natin? Matik dapat ang pinaka-boss natin talaga. Ang boss ng mga boss. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus Christ. Di ba? Pero kung pipiliin mo na mas sundin pa rin yung boss mo, magkakaroon ngayon ng tanong, malaking question mark. Sino talaga yung kinikilala mong authority sa buhay mo? Sino talaga yung minamahal mo? Diba? So Jesus Christ definitely as the one true living God, we need to obey Him. And His designated authorities, parents over the children,
husband over the wife, church leaders over the congregation, teachers over the students, government officials over the citizens. Pero kung magkakaroon ng conflict, ang lagi nating babalikan dyan, sino ba yung dinesignate ng ating Panginoon over us bilang immediate and ultimate authority natin? Di ba? Amen ba mga kapatid? Amen. How do we obey righteously? How do we know how to obey correctly? How to be obedient? Mga kapatid, nandyan ang salita ng Diyos. How will we know God's commandments if we do not read the Word of God? How will we know what God wants us to do if we do not listen to God's words being taught and being preached during fellowships? How would we know and understand what God wants us to do if we're not going to read and study the Bible? So napaka-importante mga kapatid na mayroon tayong oras na makinig, magbasa, mag-aral at magmuni-muni sa salita ng Diyos. Another very important aspect of a Christian's life, and we cannot say we are a Christian if we do not have this, prayer. Because outside the words of God in the Bible, God can talk to us through prayer. Through prayer. Bro, paano mo malalaman kung si Lord talaga yung may ini-impress sa'yo? Pag nagpe-pray ka, pag o i-compare mo sa salita ng Diyos, kailangan consistent. Kailangan walang contradiction. Pag may contradiction, iba yung bumubulong sa'yo. Di ba? For instance, nagpe-pray ka, Lord, ano ba ang gagawin ko? Mag-church ba ako? O ako ba'y mananatili na lamang sa bahay kasi, meron akong kailangang tapusin. Kung tutusin, parang pareho namang tama eh. Di ba? Parang pareho naman tama. Parang pareho naman maganda ang kahinatnan. Either ang susundin. Pero tingnan natin, ano ba ang iniutos ng Panginoon? Di ba? Keep the Sabbath holy. Do not forsake the assembly. Di ba? Do not forsake fellowships. Yun ang utos ng ating Panginoon. Di ba? If we obey God's commandments, I'm telling you mga kapatid, hallelujah, even if it might not make sense at the onset, hallelujah, God will eventually reveal to you, hallelujah. Sundin mo lamang siya, sundin lamang natin siya, and He will do something greater for us, greater than what we expect. So prayer is a very important aspect, mga kapatid, hallelujah. When was the last time you were filled with the Holy Ghost? Being filled with the Holy Ghost is not a one-time thing. Lagi ko ito sinasabi. Kasi pag ang Holy Ghost ay nasa atin, mas sensitive tayo sa kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kasi mismong yung Panginoong Diyos na nasa loob natin, the Holy Ghost, direkta, na masasabi kung ano ang kailangan nating gawin. And of course, yun nga, how can we listen to the words of God being delivered by the preacher or the teacher? How do we get filled with the Holy Ghost na mas mataas ang chances na mapupuspos ka talaga ng banal na espiritu, mga kapatid? Ito, faithful attendance to fellowships, especially our Sunday services. This definitely helps us become more obedient to the Lord. Ano yung mga susundin natin? Commandments ni Lord, of course. Mga utos, pangaral ng ating mga magulang para sa ating mga anak. The instructions and admonitions of our church leaders. Very important that we obey those. And if we obey, if we remain obedient, mga kapatid, what greater things can we expect? First, kasi nga, di ba, if obedience is an expression of our faith, and without faith, it is impossible to please Him.
So if we obey the Lord, that means we are expressing our faith that will bring about greater pleasure and favor from the Lord. I'm telling you, listen to this, church. Hallelujah. If you want even more favor from the Lord, hallelujah, dagdag pa sa tinatanggap mo ngayon na pabor mula sa ating Panginoon, lalo mong pag-igtingin ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Obedience brings about greater joy. There's no, I don't know if you have experienced this, mga kapatid, na mayroon kang ginawa na pinapagawa sa'yo ng ating Panginoon. While it may not have made sense at that time, pero once na ginawa mo siya, mga kapatid, I'm telling you, iba yung kagalakan ang madarama mo sa iyong puso. Kagaya ng kagalakan na nadarama ng isang anak kapag sumunod siya sa kanyang magulang at siya ay pinuri ng kanyang magulang dahil siya ay naging masunuring anak. Amen? There's no... Kukunti lang, mga kapatid, ang mga maikukumpara, mga kapatid, sa kagalakan na naidudulot ng pagsunod sa ating Panginoon, pagsunod sa mga dinelegate na authorities sa atin ng ating Panginoon. Greater strength can result from obedience. Hallelujah. Not just spiritual, even physical strength. Di ba? Pag sumunod tayo halimbawa sa bilin ng ating doktor, yung mga doktor natin, mga kapatid, yan ay itinalaga ng ating Panginoon para mapangalagaan ng ating kalusugan. Sa pagsumunod tayo sa ating mga doktor, di ba? Halimbawa, ang pinagagawa sa atin, okay, umiwas ka sa mga pagkain na bawal. Di ba? O ano na idudulot niyan? Sa physical na pangangatawan natin, mas lumalakas. Amen? Na ilalayo tayo sa mga kapahamakan. Well, lalo na spiritual. Di ba? Pag sumusunod tayo sa ating Panginoon, more blessings, definitely. More blessings come about by obeying God, especially His commandment on giving. Giving, mga kapatid. Di ba, ang sabi nga ng ating pan, hindi nga lang commandment parang, challenge nga rin din Aside from being a commandment, it's also a challenge for us, di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Malakay, He will open the windows of heaven. Di ba? At yung amount ng blessings, mga kapatid, na ipagkakalob ng ating Panginoon, hindi lamang yung magkakasya sa ating kamay, hindi lamang yung magkakasya sa ating mga bulsa, hindi lamang yung magkakasya sa bangko, di ba? Ang description ng ating Panginoon, hindi magkakasya sa isang kwarto yung kanyang mga pagpapalang ipagkakalob sa atin. No room is enough to hold the blessings that the Lord will give to us if we obey Him on His commandment to give. Mga kapatid, it also makes our faith stronger if we obey the Lord. It can bring victory. It can lead to miracles, mga kapatid. It can lead to healing. Hallelujah. And of course, obedience, being an expression of love, it will also result into love becoming greater. Kapag ikaw ay sumunod sa iyong mga magulang, dahil mahal mo ang iyong mga magulang, yung pagmamahal na ibibigay sa iyo ng iyong mga magulang ay madaragdagan. Ganon din, yung pag-ibig mo sa iyong mga magulang, sa pagsunod mo ng kanilang mga utos, yun din, madadagdagan yan. Kagaya ng pagsunod natin sa ating Panginoon, that will lead to greater love. Greater love that we will feel from the Lord. And if we know that we are loved, if we know that we are safe, we are getting stronger, we are becoming victorious, isn't it that we also feel greater peace? Nagiging mas mapayapa ang buhay natin kasi nasunod mo yung pinapagawa sa'yo. Wala, di ba, napakalaking alalahanin sa iyong isipan kung meron kang isang bagay na hindi nagawa na pinapagawa sa'yo. Amen? Lalo na kung nilabag mo yung pinapagawa sa'yo. Hindi lang sa hindi mo ginawa, nilabag mo pa, kabaligtaran pa yung ginawa mo.
Kakabagabag, di ba? Pero kung tayo ay sumusunod, mga kapatid, nandoon ang kapayapaan. Kapayapaan ng pag-iisip, kapayapaan ng kaluluwa. And of course, obedience can lead to salvation. Repent and be baptized. Di ba? Yan ang utos ng ating Panginoon for us to receive salvation. And we know, salvation, mga kapatid, ang end game ng salvation, is everlasting life in heaven. That is what we all aim. Nothing is greater than everlasting life in heaven for us na nilikha ng ating Panginoon. Yun yung ating aim. Bakit? Kasi if we have everlasting life in heaven, that means we will always be with our Lord Jesus Christ. And nothing else is greater than being with our Lord Jesus Christ. Amen? There's no greater joy than being with our Lord Jesus Christ. May mga pagkakataon ngayon, hindi tayo nakakaramdam na palaging nandun yung joy kasi maring hindi natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Pero pag tayo ay nasa langit na, tayo ay may buhay na walang hanggan, pinagkaloob ng ating Panginoon, dahil tayo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Darating ang panahon na yon na hinahangad ng bawat isang Kristiyano. Wala nang isang saglit na hindi kasamang ating Panginoon dahil every moment dyan sa everlasting life in heaven, we will be with our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya kung gusto mo ng isang bagay, hallelujah, na dakila, something greater, you want to experience something greater, you want to receive something greater, obey, obey, obey. Definitely, obedience, especially our obedience towards the Lord, that gives and leads to greater things. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. I want, at this point, each and every one of us to examine ourselves. Kumusta ang pagsunod natin una sa ating Panginoon? Kumusta ang pagsunod natin sa ating mga church leaders? Kumusta ang pagsunod natin para sa mga kabataan? Kumusta ang pagsunod natin sa ating mga magulang? Para sa mga asawang babae, kumusta ang pagpapasakop sa iyong asawang lalaki? Obedience, it's an expression of love. It's an expression of trust. It is an expression of love. We cannot say that we love God if we do not obey Him. We cannot say that we trust God if we do not obey Him. We cannot really say that we have genuine faith in the Lord if we do not obey Him. We cannot say that we love our parents if we obey other people more than them. We cannot say, mga kapatid, hallelujah, that we love but remain disobedient at the same time. Remember this, our Lord Jesus Christ Himself. Hallelujah. He said, mga kapatid, that even if we call Him Lord, Lord, hindi guaranteed na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang makakapasok sa kaharian ng langit, sabi ng ating Panginoong Kristo, He that doeth the will of God. How is your obedience? How is your obedience?
you want to claim greater blessings, if you want to claim from the Lord a greater amount of love, siguro kapatid, kaibigan, unahin mo munang mahalin ng higit ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kagaya ng mga halimbawa na makikita natin sa Biblia, si Noah, Abraham, Moses, the disciples, even Jesus Himself. They are models, examples of obedience. Obedience that led to greater things, greater deeds, including salvation, including healing, miracles. If you want to see and experience those things in your life, how is your obedience? Yes. Obeying God should not be dependent on our situation. Obeying the Lord should not be dependent on our emotions and feelings at the moment. Obedience to the Lord should definitely not depend on our own understanding. Ang sabi ng ating Panginoon, trust in the Lord with all of thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all of thy ways acknowledge Him, and He, through His commandments, He will lead you. He will lead you. He will lead you, kapatid. Baka kinakailangan mo, kapatid, haleluya, na muling mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kung nadarama mo na nagmamaliw na ang iyong pagsunod sa ating Panginoon. So right now, church, you can ask God to once again fill you with His Holy Ghost. Yes, Lord. Still we will trust you. Still we will follow you. Whatever our situations might be, whatever feelings we might have at the moment, Lord, still we will follow you. Because we want to see, we want to receive, we want to experience greater things in our lives. Oh, hallelujah. Kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoon, kahit na sinasabi ng iyong isipan, kahit na sinasabi ng ibang tao, hallelujah, sa kabila ng kanilang sinasabi, sa kabila ng iyong iniisip, kung ikaw ay susunod sa ating Panginoon, hallelujah, matatanggap mo kung ano ang ipinilano, ang inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa iyo. Just obey Him. Follow Him. Submit your will to His sovereign will. And trust Him
Trust the Lord. Yes, yes, yes. And I can find my way. Still I will trust you, Lord. Oh, hallelujah! Yes! Yes! Will follow. Still I will listen to your every calling. Though the storm rages on, and I can't find my way, still I will trust you, Lord. Oh, hallelujah! Oh Lord, instill in your people obedience that is born out of love for you. Obedience that is born out of trust and faith in you, O Lord. Because I know, Lord God, that each and every soul in this place wants to see, wants to experience, wants to receive something greater from you, Lord. Especially everlasting life. Especially everlasting life with you, O Lord God. Oh, hallelujah. Ikaw lamang at wala nang iba. Aming susundin, Panginoon. Yes, we love you, Lord. Oh, hallelujah. Obedience has been described by the Lord through the prophet Samuel. That obedience, to obey, is better than sacrifice. Oh, yes. Oh, hallelujah. Kung hindi mo pa nagagawa, kapatid, na isuko ang iyong kalooban sa ating Panginoon, yan marahil ang dahilan kung bakit nagmamaliw ang iyong pagsunod sa ating Panginoon. To obey is better than to sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Come to think about it, mga kapatid. Hallelujah. RTCM saint, if we submit to the Lord's will, it's also a way of sacrificing to the Lord. We are sacrificing our own will, our free will, to obey Him, to follow His will. We are sacrificing our own understanding when we place our trust in our Lord and obey His commandments. Even if there are uncertainties, if we trust in the Lord fully and obey Him, we are sacrificing our free will to the Lord. Ang totoong pag-ibig, ang totoong pagmamahal ay may kaakibat
na sakripisyo. Sa pagsunod natin sa mga otoridad na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Sa pagsunod natin sa kanila, mga kapatid, maaring isinasa-isang tabi natin ang ating pride, ang sarili nating gustong gawin, isinasakripisyo natin, mga kapatid, hallelujah. Maaring ang ating convenience, because we want to obey our church leaders, even if it may not be very convenient for us. We obey our parents, even if it may cause us temporary inconvenience. Even if we have to set aside what we really want, what we want to do, we are sacrificing those because we love them. That's why we are obeying them. Especially to our Lord Jesus Christ. Jesus gave Himself up for us. The ultimate love. No greater love. When He gave Himself up for us. Kaya ano ba yung temporary inconvenience kung susunod tayo sa utos ng ating Panginoon? Wala yan kung ikukumpara sa ginawa niya para sa atin. Hallelujah. But rejoice, be glad, church. Because obedience, it will lead to something greater. It will lead to greater things. It will lead to greater deeds. It can lead to miracles. It can lead to healing. Let us all just trust in the Lord. All things work together, yes, O God. Kaya kami ay mananatiling susunod sa iyong mga utos. At nawa ay umigting ang aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Taniman mo kami patuloy ng iyong mga salita. Sa pamamagitan ng aming pagbabasa, pag-aaral, at pagmumuni-muni ng mga nakasulat mong salita sa Biblia, o sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig ng pangangaral ng iyong mga salita. Pagigtingin mo, Panginoon, ang aming pagsunod sa iyo sa pamamagitan ng banal mong Espiritu na iyong ipinupuno sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Right now, Lord Jesus, we claim victory. We claim greater things. Because from this point onward, Lord God, hallelujah, we will further subject our will to your will. We submit to your authority and to the authority of those whom you have delegated authority over us. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May every one of us continue to have obedient spirits.